o used oil. So pwede naman gamitin doon kahit na crudo, used oil, mantika. So may naisip ako idagdag sa aking mga burner. So introducing to you itong tinatawag kong mga flame riser. Ito, nagamit ko na ito noon nung nagagawa pa ako ng mga rocket stove. Ito yung mga aking sample ng aking flame riser. Ipapatong ko ito ron sa burner. Titignan ko kung lalabas yung apoy dito. Kung makakahigop siya ng apoy pa itaas. Kung makakakuha siya ng additional na puwersa, higop pataas ng apoy. So ang taas ng una kong burner, ito ay nasa 6 inches. Itong isa naman, ito ay nasa 12 inches ito. Din yung isa, 18 inches ang taas. So manggagaling yung ating apoy dito, galing sa burner. Titignan natin kung aabot dito sa taas para makapagluto. At bukod dyan, itong dalawang to, pwedeng pagdugtungin. Kaya ganito ang itsura nito. Detachable itong dalawang to. Pwede siyang ipatong dyan. Nakapit kasi ito, kaya kinakailangan natin yung tamang peso. Ayan. Pwedeng pagdugtungin itong isang to. Napakahaba. So manggagaling yung apoy dito sa pinakailalim. Mamaya ipa-fire test natin yung performance ng mga ito. Okay, so ito ay for entertainment purposes only. Nasa sa inyo yan kung gagayahin nyo. Kasi para sa akin, minsan nabibitin yung buga ng apoy. Parang kulang sa puwersa or additional oxygen para maibuga niya na maayos yung performance ng pagiging apoy niya. So ngayon, ito ay isang experiment. Titignan ko kung gamit ang kalandi mantika or used oil or crudo man ang ating igagatong, kung mapapalampas ko rito yung ating gustong apoy. Hindi ko na kinakailangan masyado ng blue flame kasi mahirap pasiritin ng masyadong mahaba ang blue flame. So etong mga to, pwede kayong magsalang ng iluluto nyo rito. For example, ito ang inyong luluto. Dito kayo magluluto. Papatong lang dyan. Tapos, pwede rin dito. Itong mga to, design ito para sa antayapaw, para pag may tubig na dumaan dito, mahaharang ng mga ring na ito. So, ipapatong yan. Ganon din yung isa. So, ipapatong din natin dito. Okay, so sana samahan niyo ako sa aking experiment. Ang aking objectives, mapaabot sa taas na mga to yung aking kalandi mantika. Kung maabot ang kanyang apoy dito sa taas. Aabot man, pero pwede pa rin tayo makapagluto. Anyway, nasubo ko na ito dati sa aking mga rocket stove. So ganyan katataas siya mga yan. So nakita ko lang kanina, sabi ko, why not na subukan sa kalandi mantika or used oil na kalan. Tingnan natin kung ano magiging performance. Habang nagluluto tayo, mag-i-enjoy tayo kasi dito sa mga butas-butas na yan, makikita natin yung travel ng apoy sa loob. So ganun din dito, may mga butas din yan. Ganun din yung isa. Parang nakakaaliw magluto kung titingnan natin sa labas lang sana ito kasi hindi advisable na magluto sa loob ng bahay pagka gamit used oil or mantika. Mas maganda kung medyo open space
O kaya nasa sa labas lang sa loob kasi medyo may amoy ng konti na may iwan yan kasi hindi lahat ng mantika ay masusunog lahat yan, makakalat pa rin yung amoy niya sa loob ng ating kusina kung meron tayo, kung nasa loob tayo ng bahay o nasa confined area. So mas advisable na nasa open space yung ating kusina para hindi mag-iwan ng medyo amoy mantika o amoy niluto sa loob ng ating bahay. Okay, for the meantime, ipipreheat ko muna yung ating kalandi mantika. Ang gamit ko lang nga pala na burner doon ay yung tinatawag ko na ay yung cup brush, yung panglinis lang. So sinubukan ko gawin siyang burner. So titingnan ko kung ano magiging performance. So sana samahan niyo ako. Okay, so tara, let's go. Okay, so ito na ang ating burner. Sabi ko sa inyo, ito ay ano lang, cup brush. Ayan. Okay, so nagpipreheat pa lang yan. Okay, so bubuksan na natin yung ating blower. Ayan, lagyan muna natin sa number 1. Ayan, number 1 siya. Okay, so yun ang performance niya. Nagbo-blue flame din naman siya. Pwede namang magluto rito ng rekta. Kaya lang gusto ko yung ating riser kung abot kung makakataas siya sa itaas. Okay naman ang performance niya. Ang setting lang niya ay nasa number, wala pa, kalahati pa lang na number 1, no? So, malakas na kaagad ang kanyang buga. Ganyan na kataas. Kalahati pa lang yan ang number 1. So, ang ating objectives ay titignan ko kung gaano ito kalakas kumatak ng apoy pa itaas. Okay, so isasalang ko na itong ating flame riser. Okay, so nakita nyo, unang salang pa lang, lumampas na agad siya sa ating pinakaibabaw ng ating burner. Okay, kukuha lang ako ng tubig at ilalagay ko na yung ating kaserola kasi kung wala o kawali, maaaring masunog yung ating isasalang. Okay, so sasalangan ko ito ng kawali. So ayan na. Umabot na sa taas yung ating pinaka-apoy. Sa 0.5 na setting ng ating blower. So ayun ang setting natin ng blower natin. Wala pa talaga sa 1 yan. Kung ilalagay natin yan sa number 2, ganito ang magiging performance niya. So ilalagay natin sa number 2, bulwak na agad. Ayan, number 2 pa lang yan. Grabe yung lakas ng apoy na binubuga na ito. Halos lamunin na yung buong kawali. Number 2 pa lang yan. So ito yung kanyang burner. Yan. Grabe, parang hindi ako tatagal dito sa pwesto na ito. Lalayo ako. So nakita niyo kung gaano kalakas. Sa number 2 na setting, yan ang gusto kong klase ng apoy. Maski hindi siya blue flame, pero yung bulwak grabe. Sa number 2 setting pa lang.
Okay, so yan ang aking riser. Number 1. 6 inches pa lang ang taas niya. So, ibabalik tayo ko lang ang camera. Parang ang init talaga. Lalayo ako konti. Okay, so ito yung aking bagong invention ngayon. Ito ay flame riser ko kung tawagin. Maliit lang yung aking chamber. Wala pang 3 inches. So kung makikita nyo, talagang bulwak yung apoy. Nilalamon na yung buong kawali. So ang level ng aking langis, ayan. Marapit na rin maubos. Kung gaano ka taas ang levelasyon nito, ganun din ang laman sa loob niyan. Grabe ang hindi ako makalapit. Nasa ano na ako. Mahigit na ako sa metro layo sa kanya kasi grabe yun, nadadarang ako sa init. Yan ay riser pa lang na number 6. So nakikita nyo ang ganda ng ano natin. Nakikita nyo yung daan ng apoy. Yan. So napakalakas sumatak ng pwersa. Halos lamunin na yung buong kawali. Tataasan natin ang ang ating blower. Lagyan lang natin sa kalahati. Yan, kalahati. Sos, grabe. Nasa kalahati pa lang ang setting yan. Halos hindi na makita yung kawali sa kapal ng apoy na binubuga. Yung mga yan ay temporary pa lang, hindi ko pa pinupulwild. Okay, yung aking blower na ginagamit, in-order ko lang to sa Shopee. Maliit lang. Kanda sira-sira na nga kasi nabagsakan ng bakal yan, kaya ganyan na itsura niyan. Nagkanda basag-basag na yung aking blower. Actually, hindi naman natin kinakailangan talaga ng malakas sa pressure. Baka masyadong malakas sa gas yan. Pwede naman natin iset lang sa, halimbawa, number 3 lang o kaya number 2. Yan, number 2 lang yan. Number 2 pa lang, i-solve na kayo sa performance. Maganda na yung performance sa number 2 setting. Hindi naman palakasan ng kwan dito eh. Ang pressure. Ang importante, umabot na yung ating apoy sa ating target na kwan, na level. Okay na yon. Sa number 2 pa lang, okay na yan. Sus, nawala na yung tubig agad. Okay, papalitan ko muna to ng lalagyan ko muna ng tubig. At yung pangalawang riser naman ang aking isusunod.